Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Ito nga, ito si Lenny, ang sabi niya, may mga pumuna ng itsura natin sa public address nung Monday. Nakakalungkot, buti hindi nakakabahala, ano? Nakakalungkot man sa inyo, man na yon, yung pinapansin at hindi yung laman ng sinasabi. Gusto kong patulang kasi opportunity to advocate for support local. Ang feeling niya, pinupunan natin yung damit niya. Abay, wala ho kaming pakialam sa damit mo, ate. Madam, wala ho kaming pakialam sa damit mo. Kahit i-promote mo ng local yan, i-promote mo, di go. Ang sinasabi ho namin, yung pasalamin-salamin mo. Dahil wala ka namang salamin talaga, ba't bigla ka nagkaroon ng salamin? Pangalawa, yung librong nakakalat dyan. Para saan yung libro? Kailangan ba yan sa spits mo? Ha? Pangatlo, bakit may ballpen? Ano yan? Anong meron? May pipirmahan ka para kunwari marami kang ginagawa. As far as I remember, wala ka namang kailangan iutos. Wala ka naman dapat ipirmahan. Wala ka naman pwedeng pasuking kontrata. Ano yung pirma-pirma mo dyan? Huwag mo sabihin meron nagpapa-autograph sa'yo, hindi ako maniniwala, yun ay fake news. Napaka-imposible ho nun. So yun ang nirereklamo namin, yung banat ng iyong PR. Okay na, pinagmumukha kang matalino. Pero sa totoo lang, hindi ko kayo nagmukhang matalino, nagmukha ko kayong tanga. Alam nyo kung bakit, oh? Kasi, yung hindi nyo dapat ginagawa, ay pinagagawa sa inyo ng PR nyo. Sabit ho eh. Alam mo ko, sabi ko nga sa inyo, eto lang eh. Ako na mag-a-advise sa'yo. Isibakin mo na yung mga PR mo. Gusto mong umepal at purihin ka pa ng tao? Abay, tumulong ka na lang. Ha? At yung simpleng tulong wag naman yung nandun ka pa sa kunwari, ikaw pa yung packaging. Huwag naman yung ganon. Alam naman natin kalokohan yung mga ganon eh. Maring, eto kung tutulong ka, gayahin mo yung Pangulong Duterte. Dati, wala akong pangalan niya. O ano pa? Walang kung ano-anong pangalan. Office of the Mayor. Walang ganon. Ang sabi, from the people of Davao. Ganon lang siya tumulong nun. Hindi siya kailangan magpa-media. Kung gusto nyo tumulong, sige, mag-provide kayo. Pakainin nyo lahat ng mga naghihirap natin mga tsuper. Kasi yan ang problema ngayon eh. Kasi talaga namang problema ho yan, dilema ho yan. Kung ibabalik ba sila o hindi. Dahil alam naman natin, magkaharap talaga yung mga jeepney, yung mga pasahero dyan. So, mahirap po talaga. Marami yung problema na wala ng trabaho. Di tulungan nyo na lang. O, kung ganun ang gagawin nyo, tapos ang usapan. Yan ang tamang advice mula sa PR dapat. Hindi yung gagawin nyo yung bagay na hindi nyo naman papel, hindi nyo naman trabaho, hindi nyo naman yan na, ewan ko ba kung ano bang. Pangalawa, lahat ng sinasabi ninyo, kalokohan. Ginagawa na ng gobyerno, ginagawa na ng bansang Pilipinas, uulitin nyo lang. Ferosario Reboledo, hello po. Salamat sa 20 Canadian dollars. Last time I make a comment on you when you were in the hospital. May nag-comment na sana lahat ng family ko ay magka-COVID dahil sinabi ko na take care sa iyo. Ay naku po, wag niyong pinapansin ho yan. Alam niyo marunong ho ang Panginoon. Yan lamang ho masasabi ko sa inyo. Ang Panginoon ho magaling ho yan. Alam niya kung kailangan o malalagpasan ng iyong pamilya o hindi. Alam niya kung kakayanin mo o hindi. Alam niyo nga ganito pambihira ba naman? Meron ba naman mga nagme-message na kesyo, inacting ko lang daw yung COVID ko? Kasi daw bakit ang bilis kong sinabi na may COVID ako tapos biglang ang bilis kong gumaling? Ilang araw lang daw. Hindi nila ho alam. Hindi ho kasi nila alam. August 6 pa lang, meron na ho akong COVID. Hindi ko lang ho pinaglalandakan. Hindi ko lang ho, hindi pala may COVID. May sakit na ako. And during that week, naghihingalo ho talaga ako. Pero ayoko yung big picture pa. Masakit ako, may sakit ako. Maawa kayo sa akin, may sakit ako. Papakita ko sa inyo, ha? Asan na yun?
Dali, baka makita nyo itong panty ko. Wait lang. Ayan. O, ito. Baka akala, itong gamit ko. All throughout nung ako may COVID, may oxygen akong sarili dito. Ito, ginagamit ko all throughout na, nakaganyan lang ako. Pero hindi ko na kailangan picturean yung sarili ko, tas magpakpakaawa. Alam mo yun, as in, kumpleto ako ng gadget dito. Oh, ito. Ito, meron ako itong panggantot. Yung toot! Toot! So, alam ko kagad yung temperature ko. Tsaka meron din ako nitong oximeter para pag bumaba yung aking oxygen. Kasi pag may pneumonia ka, bababa, di ba? So, sabi nila kagad sa akin, niloloko mo lang yan eh, yung COVID mo eh. Sabi ko, how I wish wala. Kasi yung problema ho dito sa COVID, magkakapulmonya ka. Pagka nagkapulmonya ka, yung pneumonia, okay? Madadamage ho yung lungs mo. Ako, very particular ako pagdating sa lungs kasi may asthma nga ako. So, tinanong ko sa doktor yun. Sabi ko, Dok, totoo ba na pagka nagka-pneumonia ka, nagkaka-damage yung lungs? Oo. Pero babalik ba ho yun? Sabi niya, pag tagal-tagal lang panahon at saka pag hindi ka nag-yosi at hindi ka ganito, inaayos mo yung health mo, pero matagal. Pero meron din hindi bumabalik. Sabi ko nga, napakamot ako ng ulo. Kaya nga, sino ba naman ang mag-wish? Ipapalabas niya sa may COVID ako pero wala. Alam nyo, sa totoo lang, ayoko nga hong sabihin nung una yun eh. Pakita mo daw hospital bill mo. Ano yun? Di nagpaawa pa ako? Para magbigay kayo? Hindi na. Hate na hate ko talaga yung magpipicture, magpapaawa na kawawa ako, nahihirapan ako, COVID po ako, dilalagnat ako. Ayoko hong ganon. Wala akong problema sa iba, gusto nila ganon ha. Problema nila yun. Pero ako, hindi ko gusto yun. Kasi as much as possible, kaya ako sinabing, alam nyo ba na nag-usap kami ni Mocha? Kasi pinag-usapan namin, kailangan ko bang sabihin ito in public? Alam mo yun, ang isang na-consider namin, kaya ako sinabing in public, kasi I want to share the things that I would learn from my experience sa COVID. Ano ho ba yung mga gamot na kailangan? Ano po ba yung mga vitamins na kailangan? Yun ho yung kaya ako sinabi. Kung ako lang itatago ko na lang eh. Bakit? Nakakapraning kaya. Siyempre medyo kahit papaano alam mo dito sa kondo ko. Siyempre pag lalakad-lakad ako dyan, ay may COVID dyan, may COVID dyan. Alam mo nung ibang gwardiya dito, yung ang pangit to eh. Alam, may COVID dyan. Kaya kung pwede ko na lang sanang itago, itinago ko na lang. Kaya lang, bilang responsableng mamamayan, paalam mo, para at least yung mga taong nasa paligid mo, mga nakasalumuha mo, alam nila. At the same time, pag may natutunan ka, ikwento mo. Para maaari di silang matuto. O, diba? Kinikwento ka paulit-ulit eh. Yung mga vitamin C, na zinc, vitamin D, tubig, yan ang mga yan lang ang ginawa sa akin sa ospital, mantakin mo. Uminom ka ng tubig kada oras, nakilang bote ka na. Sabi ba naman sa akin paulit-ulit nung nurse, sabi ko, hindi ko naman nakailang ihi ka na. Hindi ko naman binibilang yun. Sabi ko nga, anong question ko lang naman to sa utak ko. Anong kinaugnayan ko ng ng ihi dun sa COVID ko? Okay. Sino ba dyan ang sino ang pasaway dyan ha? Ayun ha? Black natin yung mga pasaway ha? Bodyguard tsaka pot-pot show. Kayo nang bahala dyan sa mga papasa. Yung mga paulit-ulit lang, hayaan nyo na. Baka kasi minsan na hindi lang nila nakikita kaya inuulit nila. Okay, eto nga si Lenny. Balik tayo kay Lenny. Bira to si Lenny, oo. Isa pa ho, ha? Bakit daw nalulungkot daw ba't ang pinansin yung kanyang pagsusuot at hindi yung mga sinabi niya? Madaling salita ma'am, wala ho kasing kwenta yung sinabi ninyo. Kung may bago naman eh. Sabi nga ni ni Mark Lopez sa kanyang post, binanggit niya, ito, may post si Mark Lopez, ha? Sabi ko nga, talaga? Kasi ako hindi ko na pinanggi. Na ho siguro ako, kalahati na ho ako, hindi ko na ho pinangkingan lahat eh. Kasi sabi ko, wala talagang kwenta yung pag sinagsasabi niya. Oh, ito.
ito ang sabi niya, one of the recommendation of Lenny to improve our economy is to promote online transaction. Shit, bakit walang nakaisip niyan? Ay nako. Ngayon nga ha? Okay ha? Aside, di ba paulit-ulit na sinasabi ng gobyerno natin yung patungkol sa pera. Kaya nga may post ako dun sa, sa personal page ko tsaka sa personal page. Personal profile. Kahit yung pera ini-sprayan ko ng Lysol. Kasi ang pinakamadumi, alam nyo ba, ang pinakamaduming bagay na nakukuha natin galing sa labas ay pera. Mantakin mo ang pera kung saan-saan yan dumaan. Kaya nga mayroong pag-aaral na ang pera, isa yan sa dahilan ng pagkalat ng COVID. Ito, walang biro Bakit Siyempre, ang pera hindi naman yan na pagsusuklian, sa palengke, pagpunta sa palengke sa tao, kunwari galing sa palengke. Itong tao na to, si person A, sinuklian siya. Si person A, nagpunta na mini-stop, nagbayad na mini-stop. Binayad niya yung pera. Itong pera na to, may COVID to. Sinukli naman sa ibang tao. So paikot-ikot ang pera, yan ang pinakamarumi. Kaya ang talagang importante, sabi ko nga sana maging cashless. Ito yung sana ang wish ko. Ang problema yung iba wala Pero okay naman, at least yung mga mini-stop, mga 7-Eleven, may GCash sila. Kasi kahit nga credit card o debit card, medyo delikado pa kasi bibigay mo yun, di ba? Abot mo yung debit card. Hindi ko katulad sa ibang bansa. Sa ibang bansa, tinatap lang Ikaw may hawak, itatap mo lang. Hindi, dito sa atin, talagang kailangan hawakan yung sales lady yung credit card mo. Tapos, ipapunch nila, pipindot-pindot ka pa, so mahawakan mo na, di ba? Kaya mas maganda talaga, sana cashless. Kunwari, GCash lang, i-scan mo lang. Tapos na kaagad. Kaya lang, meron din talaga pa rin mga stores, lalo na sa mga palengke, na hindi ganun. Sana maging ganun na. Kapag mali ang bunga ng tapos yun ang suggestion niya. Parang napakabago ng suggestion niya. Ito yung sinabi niya one of the recommendation of Lenny to improve our economy is to promote online transaction. Girl, ano to? Kaya nga pinarehistro, di ba? Pinarehistro ng gobyerno yung mga online seller. Tsaka ilang beses nang pinag-uusapan yan. Anak naman ng weteng ito si ang taba ng isip. Anong klaseng pag-iisip meron ito si Lenny Robredo, no? Kaya tuloy nasasabihan ng bobo Pasensya na pero ako yung sabihan siya ng bobo kasi feeling ko naman lahat ng tao merong kahit pa paanong konting pag-iisip pero napaka-bobo. Napaka Common na yan Obvious na yan. Isa-suggest mo pa. Yung sabi nga, suportahan natin ng mga maliliit na negosyante, mga nagsisimulang negosyo. Napapaganon ako Ano bate? Ilang beses nang sinabi yan, inulit mo pa. Ay nako. Kaya tuloy, ang akala nito mga dilawan na ito tsaka mga oposisyon, doon sa speech ni Lenny nagka-pogi point siya doon. Hindi niya alam, nagmukha lang siyang desperada. Naging mukha siyang desperada na gustong maging pangulo. Na ang kinalabasan ay naging panggulo. Yan ang totoo Naging desperate na tao siya na gusto niyang feel niya na maging pangulo. Hindi niya talaga papel. Bakit niya papapilan? Di ba? O sige. Tingnan mo. Kunwari na lang Biglang merong dyan. Merong isang secretary. Biglang hirit. Dapat ang mga senador natin magpasa ng ganito. Wala namang kinaugnayan doon sa trabaho niya. Okay? Sabihin na natin, ang trabaho niya, nasa secretary siya patungkol sa transportasyon. Biglang hihirit kunwari na si Sec Tugade. Dapat magkaroon tayo ng batas patungkol sa mahigpit na patakaran sa terorismo.
ba parang ganon. Parang wala ka sa hulog. Pwede kung magsasuggest ka tungkol sa transportasyon, okay. Pero kung wala masyadong malayo na sa iyong definisyon ng karir mo o ng jurisdiction mo o ng pinakatrabaho mo, magsasuggest ka ng wala sa hulog, mabibuwisit sa mga senador. Ganyan si Leni Robredo. Kinakalaban lahat kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Subukan mo manghumarang ay mayayari. Sabi ni Pisa, basta slow, late reaction, mahirap kung si Leni maging president sa Pilipinas, puro pakyut. Di lang siguro pakyut. Baka nagsasalita na yung chief of police niya eh. O nga rin, nagsabi, itong chief of police, kailangan tayo magkaroon ng checkpoint sa bawat para malaman natin kung sino talaga yung mga hindi karapat-dapat lumabas. Biglang magpe-press con siya. Kailangan magkaroon tayo ng checkpoint. Kasasabi lang, ulitin mo na naman. Gusto ng ganyang klaseng presidente? Abay, parang sira lang ang ulo. Parang may tililing. Maraming dito sa ating mga nagmamagaling, mga ugaling dilawan naman na puro praning, mga bulok. Alam nyo, eto si Leni Robredo, dapat hindi vice president ng pinasok nito. Dapat to. Ito walang biro. Dapat ito nag-apply sa clowns o kaya sa sirko. Bakit? Kasi bawat speech niya matatawa ka talaga. It's either mali-mali o it's either fake news ang ilalabas niya o nagpapatawa siya. Unti-unting nagbabago mga galaw sa Pinas. Unti-unting nauubos mga dilaw na ungas. Di na kami nabibighani sa mga palabas. Ay, binabati natin si Amplaya Breed. Huwag pong paulit-ulit, baka magalit po yung ibang moderator. Hello po sa inyo. Salamat sa inyong pag-welcome. Ito na ang panahon upang kami umangat, ipaglalaban natin. Tapos yung hirit niya pa, di ba? Tama. Yung hirit niya pa na hindi pasaway ang Pilipino. Pero sa news, kitang-kita mo naman. Sa news talagang binabalita mga pasaway. As in, sunod-sunod. Mantakin mo may magiinuman. Meron nga nahuli kahit basta as in, may nagiinuman, may nagpa-party. Ang Pilipino, kung makakalusot, lulusot talaga eh. Alam naman natin yan. Huwag na tayo maglokohan. Parang tanga-tangahan lang eh. Di ba tayo mga Pilipino, kung pwede naman tayo makalusot, gagawin naman natin eh. Di ba? Yung totoo. Kung pwede naman natin gawing, alam mo yun, basta, subukan natin. Sinabi na, ito na nga lang eh. Simple na nga lang eh. Di ba sinabi, pag mag-grocery tayo o mamamalengke, isa lang. Bakit? Kasi isa lang naman ang kailangan mamalengke. Aba, magbabarkada pa. Nakakakita pa ako ng mga Becky dyan. Dadaldalan pa sila sa ganito. Dapat kasi maging maging sa new normal natin. Dapat matuto na ho tayo. Aside for wearing mask, we should learn how to go out na mag-isa. Pangalawa, shut your mouth. Iwasan mo alam niyo ho ba na sa Japan, ganun pala. Kahit noon pa. Kaya hindi sila nag-uusap-usap. Lalo na sa trend, di ba? Sa atin nga, bago lang yan eh. Sa trend nila, hindi talaga pwedeng nagsasalita, nag-uusap o nag-iingay o tumatawag sa telepono. Aside from nakaka-istorbo ka sa ibang tao, kasi pinoprotektahan nila yung matatalsikan mo ng laway. Kaya nga pag lagi pa silang nakamas, noon pa lang wala pang COVID yan ha. Respeto sa ibang tao. Sa atin, pambira talagang, meron ba talagang nagkikwentuhan sa loob ng elevator? Busit na busit ako. Akala mo ang lilinis na mga laway ng mga hinayupak na ito. Talagang magkikwentuhan pa sila sa loob ng elevator. Tapos sasabihin, hindi pasaway ang mga tao? Ha? Yung mga simpleng ganyan nga lang eh. Di ba? Hindi na magawa ng maayos eh. Pagsuot ng mask. Alam nyo ba tayong pinakamagaling magsuot ng mask?
Tayo daw ang pinakamadaming magsuot, pero tayo rin ang pinakamukhang tangang magsuot ng mask. Hanggang ngayon, marami pa ring labas ang ilong. Alam, gusto ko nga gumawa ng commercial tungkol sa labas ang ilong na mask. Paano kaya? Ano kayo magandang idea, no? Para lang mailabas sa ibang tao na, "Hoy, wag kang tanga, wag kang magsuot ng mask, ang labas ang ilong." Kalbo ka pala pero cute ng lips mo. Oy! Itong lips na ito, pag ito dumali sa'yo, tapos ka. Sigurado yan. Maraming taon, ito na ang panahon upang kami umangat. Ipaglalaban namin ang kapakanan ng lahat. Ayun na nga. O, ito ba, pag-usapan naman natin to. Okay lang ba pag-usapan natin to? Naiinita ako dito eh.